Aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang kanyang tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga, saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbara, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa.
Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo, at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, na kilala din sa marami na kapistahan ng mahal na Birhen ng Candelaria. Kaya't marami ang nagpupunta sa simbahan sa araw na ito, dala-dala ang mga kandila na pinababasbasan sa pari sa pagsisimula ng misa. Alam ninyo, ang pagdadala kay Jesus sa templo na siyang ikinuwento sa ating ebanghelyo ay simpleng pagtupad ng mahal na Biring Maria at ni Jose na ama-amahan ni Jesus sa kanilang gampaning pangrelihiyon, na ang panganay na anak na lalaki ay itinatalaga sa Diyos. Ngunit sa mata ng pananampalataya, sa ating buhay, pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon, sa kwento ng pagdadala kay Jesus sa templo, ang makikita natin at mapagtatanto natin ay, una, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Sa ating mga naunang pagbasa, pinahayag na darating ang Panginoon, ang pinakahihintay sa templo. Gayon din, ang pangako na tinutupad ng Panginoon sa halimbawa ni Simeon o ni Simon ay hinihintay ng may pagtsatsaga, ng may pananabik, buong buhay, buong pag-asa at buong pananampalataya. At sa katuparan ng pangako na ito, ang bunga sa naghihintay ay kapayapaan at kapanatagan. Kaya ano nasabi ni Simeon nung kanyang tangan-tangan, karga-karga ang sanggol na si Jesus? Ang sabi niya, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin." At yun ay siya. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita ko na o nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. Sa pangyayaring ito sa buhay ng Panginoong Hesus, sa kapistahang ito ng pagdadala sa Kanya sa templo, 3 tanong po ang ating sagutin at ang ating pagnilayan. Una, ano po ba ang pangako sa atin ng Diyos? Ang pangako na Kanyang tutuparin. Hindi ko alam kung ito ay alam natin kasi mas madalas ang ating iniisip, ano ba ang gusto ko na tuparin ng Panginoon? Ano ba ang kahilingan ko o ano ba ang pangangailangan ko na hinihintay kong tuparin ng Panginoon? Iba po yun. Ang tanong na ibinibigay ko sa inyo para ating pagnilayan at sagutin, ano ang kalooban, ano ang pangako,
Ano ang pangarap at plano sa iyo at sa akin ng Panginoon na kanyang tutuparin? Ito po ay mahalagang maging malinaw at ito'y nagiging malinaw lamang sa ating pananalangin. Sapagkat ang ating hinihintay, katulad ni Simeon, ay hindi ang katuparan ng ating mga gusto, plano at pangarap sa buhay, kundi ang katuparan ng plano, pangarap at hangad ng Diyos sa bawat isa sa atin, na alam naman natin ay para sa ating kabutihan at kaligtasan. Yun po unang tanong. Ano kaya at ano ba ang pangako sa akin ng Diyos na aking pangahawakan na kanyang bibigyang katuparan? Ang pangalawa naman na tanong ay, paano po ba tayo naghihintay? Paano natin hinihintay ang katuparan ng pangako at plano ng Diyos sa ating buhay? Katulad ba tayo ni Simeon na matyaga, nananabik, buong buo ang pananampalataya at pag-asa na ang pangako ay mangyayari sa panahon at sa paraan na pipiliin ng Diyos na nangangako? O tayo ba yung naghihintay na pabago-bago, naghihintay, naiinip, nananabik, tatalikod, at may ibang hihintayin, nasisiraan ng loob, nawawala ng pananampalataya, kaya't nagpapabaya tayo sa kabutihan na sa atin ay ipinapangako at nalilimutan ng pangako at kaya ang buhay ay kung saan-saan napapasuot hanggang nakakalimutan na natin may pangako palang mabuti sa atin ng Panginoon. Paano natin hinihintay ang katuparan at kaganapan ng pangako ng Diyos sa atin? At ang pangatlong tanong, ano ba ang bunga ng katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay natin? Kapag natupad na ang pangako sa atin ng Panginoon, tayo ba katulad ni Simeon ay napapanatag at marunong magpaubaya sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos? Katulad ng panalangin ni Simeon na, Panginoon, kunin mo na ako, handa na ako, wala na akong hinihintay pa, sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas na yung ipinangako na makikita ko sa buhay na ito. O tayo ba yung mga tao na kapag may tinupad ang Diyos na pangako sa ating buhay ay masaya, nagpapasalamat, pero maya-maya ay hindi na naman kontento at mayroon na namang gustong ibang tuparin ang Panginoon sa kanyang buhay dahil mayroon namang ibang mga hinihintay. Nabanggit ko na ang araw na ito ay may kaugnayan sa mga kandila na pinababasbasan at napakaganda po ng sinisimbolo ng kandila. Ang kandila ay liwanag. Ang pangako ng Diyos sa atin, sa bawat isa, liwanag, nagagapi sa lahat ng kadiliman na ating pinagtitiisan. Ang kandila ay liwanag na siyang kaagapay natin sa paghihintay. Hindi tayo naghihintay ng walang inaasahan. Hindi tayo naghihintay ng walang pinaghugutan ng lakas, tapang, pagtitiyaga at inspirasyon. Bago pa man magkaroon ng kaganapan ang pangako ng Diyos sa ating buhay, kasama na natin ang Panginoon. At ito ang sinasagisag ng liwanag ng kandila. Ang liwanag na darating, ang liwanag na gumagabay at kasama natin sa paghihintay, at ang kandilang ito ay ang siyang liwanag na magbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa ating buhay. Di nga ba, kahit pa may kadiliman, basta't may liwanag, ang nagahari sa ating puso ay kapanatagan, kapayapaan, at tayo higit na nakapagtitiwala sa Diyos na nangangako at ang ating pinangahawakan, tutuparin niya ang pangakong ito para sa atin. Si Jesus po ang ating liwanag na tiyak na dumarating sa mga puso na matyaga at buong pag-asang naghihintay. At ang kanyang pagdating ay naghahatid sa atin ng kapayapaan at kapanatagan. Tanggapin natin si Jesus, ang ating liwanag,
at ihandog natin si Jesus, ang liwanag natin, sa isa't isa upang ating mundo ay pagharian ng liwanag ng kaligtasan. At sumayin niyo po muli ang pagpapala na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.